Yon! What's up, what's up? So ito mga utol, dagdagan na naman natin ng inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito ay do this kapag hirap kang kumalas sa walang kwentang partner. Yes. Well, karamihan din talaga ito yung malaking problema once na gusto nang kumalas or kung ano ba yung meron sa relationship. Na kung kailangan bang tapusin, na kailangan na bang ihinto, or kailangan na bang umatras. Well, ito mga utol, una sa lahat, sa mga nagdadalawang isip pa lang dyan, is kailangan bigyan ko muna kayo ng realization na para makapag-decide na kayo. Kasi once na hindi ka pa decided, talagang mahihirapan ka kung ano ba talaga ang dapat mong gagawin. So una sa lahat, kailangan mong tignan muna kung ano ba yung meron sa relationship ninyo. Ito paulit-ulit ko po itong sinasabi na kailangan mong tignan kung may future ka ba sa partner mo na yan. Na kung nakikita mo sa ngayon pa lang sa present na nahihirapan ka na, palagi ka na lang inaaway, yes, and then sinasaktan physically. O yung iba pa dyan isang pinipirahan lang, yung tipong parang wala kang peace of mind. So ngayon kung ito yung nararamdaman mo, is talagang wala kang magiging future na maganda or magandang future balang araw. Mas lalo ka lang mahihirapan utol. Naetsapwera ka ng partner mo, binabaliwala ka, niloloko ka pa. So dyan pa lang is nagpapahiwatig na mag-aaksaya at saka mag-aaksaya ka na lang ng panahon mo. Biruin mo dagdagan pa natin ng 1 year, 2 years, 3 years, 4 years na mag-stay ka pa sa relationship na ito, sa partner mo na yan. Biruin mo utol kung ano yung nararamdaman mo na pasakit sa ngayon, is yan at yan din po yung mararamdaman mong pasakit sa future. Kung nakikita mo na yung past ng lalaking ito ay manloloko talaga, halimbawa one time sinira niya yung tiwala mo, and then until ngayon sa present is ganun at ganun pa din, talagang hindi na yan magbabago. Dahil karakteristik na po ng tao yung pinag-uusapan natin dito. Ibig sabihin ay pagkatao niya na yan. Yan na po yung nakasanayan niya. Yan na po yung kagustuhan niya. Yes, magagamit ng ibang tao. Hindi pa makokontento. Gusto pang mag-explore. Gusto pa talagang makatikim na kahit sari-saring maputahe or sari-saring menu. Yes. So kung magstay ka pa sa ganitong klaseng partner or relationship, ay talagang mahihirapan ka utol. Na dito pa sa sanhi na magkaroon ka ng stress, madidepress pa yung iba dyan. Na kung minsan isang marami pang pumapasok sa isipan, na kung pwede na lang isang tapusin na yung buhay. Diba? So hindi maganda yung resulta para sa sarili mo. So ito ngayon mga utol, kung napagdesisyonan mo na ayaw mo na talaga, kasi ganun nga, wala kang future sa partner mo na yan. Instead na kung kakalas ka, is posible may mahanap ka pa na karapat dapat talaga para sa'yo. Na magiging magkaroon ka ng peace of mind. Na magiging maganda yung future mo. Na maganda yung daloy ng relationship ninyo. Kaysa mag-i-stay ka dyan utol. So ngayon kung napagdesisyonan mo na, and then still nahihirapan ka pa rin kasi mahal mo pa rin yung tao. Pero yun na nga utol, kahit mahal mo nga yung tao, pero masisira lang din yung future mo dyan sa taong yan. Mas kailangan mo pa rin unahin yung sarili mo. Kaysa magstay ka dyan, is inuuna mo yung sarili niya or yung buhay ng ibang tao. Na halimbawa na lang isang hindi ka niya papakawalan or ayaw niya. Kasi ganun pa man is napapakinabangan ka niya. So para lang din yan sa kanya utol. Pero pagdating naman sa side mo, tignan mo kung nahihirapan ka ba or hindi. Kung okay ka ba. So kung nakikita mo na parang ang hirap din naman para sa side ko, na parang wala na talaga akong patutunguhan neto. Nakalutang lang ako sa ere, ulit-ulit lang naman akong niloloko, pero ayaw niya akong pakawalan. So dyan pa lang utol, kailangan mong tignan talaga na kung sinong yung mas matimbang sa'yo, yung buhay niya or yung buhay mo. So syempre kailangan mong unahin yung buhay mo, yung sarili mo utol. So
So ngayong napagdesisyonan mo na medyo hirap ka pa kumalas, ito ha, una sa lahat utol, kung nahihirapan ka pa, subukan mo ng padahan-dahan. Okay, ang tanong, kaya mo bang mag-pull away? Kaya mo bang mag-no contact rule? Kasi kung hindi mo pa ito nagawa utol, talagang mahihirapan ka. Kailangan na dumaan ka muna sa proseso na yan. Umatras ka muna ng padahan-dahan ng ilang araw. Halimbawa na lang na kaya mo yung dati ng 1 linggo. So, kailangan mo itong titignan sa sarili mo na, uy, parang kaya ko naman oh. 1 linggo na kaya ko na wala siya. So, uulitin mo lang ito na proseso. So, after ng 1 linggo na hindi mo nakakayanan, bumalik ka muna. Pero, kumukuha ka na ng belo. Ibig sabihin, utol, is may pinaplano ka na. Meron ka ng pinaplano sa iyong isipan. Nakakalas at saka kakalas ka rin balang araw. Na hindi ka talaga mag-e-stay sa taong yan. So padandahan mag-pull away ka. Kagaya na rin sa mga long distance dyan. Yes, mag-no contact rule ka ng padandahan. Kung nakayanan mo rin ng 1 linggo na hindi mo siya na-contact, na hindi kayo nag-uusap, kailangan mo talagang itong busisiin na, uy, nakaya ko rin naman na. 1 linggo na hindi ko siya nakausap. So after nyan ng 1 linggo, nagkabalikan kayo dahil hindi mo nakayanan, yes. Pero again, uulitin natin utol yung proseso. Nakayanan mo yun. Nakayanan mo ng 1 linggo pero after ng 1 linggo hindi mo na kaya, bumalik ka, padahan-dahan lang. Until na makaya mo ng 2 linggo, until na makaya mo ng 3 linggo na hindi kumontak, until na makaya na mo ng 1 buwan na hindi kumontak. And then, for the lastly, na like for example, hindi na siya nagpaparamdam, kailangan mo ng tuldukan. Na uy, ito na talaga. Last na to. Na kung magparamdaman siya sa akin ay hindi na talaga ako din magpaparamdam. Hindi na ako magre-response. Hindi na ako maging responsive sa kanya. Hindi na ako sasagot. Yes, or hindi ko na rin siya kakausapin pa. Yes, ganun dapat utol. Kailangan mo talagang tuldukan. Yes, I know na mahirap talagang kumalas. Lalong-lalo na kapag mahal mo yung isang tao. Pero ganun pa man, kailangan isdaanin mo rin sa padahan-dahan. Pakonti-konti. Na yung tipong parang ini-experiment mo ng padandahan na parang kinakaya mo naman. Na sinusubukan mo na, sige subukan ko nga, na hindi mo na ako kumontak sa kanya ng 1 linggo. So after nun, nung nakayanan mo naman, pero hindi mo pa kayang kumalas talaga totally, bumalik ka muna. Pero at least sinusubukan mo utol. Tinatry mo yung sarili mo kung hanggang saan ba talaga yung kaya mo. Na dito mo ma-prove sa sarili mo na kayang-kaya mo pala. So again, uulitin mo na naman na hindi kumontak sa kanya na subukan mo ng 2 linggo na naman. So and then ito, kapag kinaya mo, and then ulit na hindi natin nakakayanan na kumalas sa kanya totally, is bumalik ka. Until na pinagmamasdan mo, pinag-iistadihan mo, na parang nakakaya mo naman pala. And then lastly, now ito na talaga yung pinakahuli. Once na hindi siya magparamdam sa akin, hindi na talaga ako magpaparamdam na. Okay? So ganun po yun sa mga nahihirapan dyan. So yun po mga utol, kailangan talaga una sa lahat ay kailangan mapagdesisyonan mo na. Kailangan is ma-realize mo muna kung buo na ba talaga yung desisyon mo na kumalas sa kanya. Saka mo lang ito magawa sa kanya ng padandahan na kumalas at saka umatras. Okay? So yun po mga utol, sana'y malinaw sa inyo. Sana'y nakatulong din yung video na ito. So yun po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya